Pero magkagaling man, sana umaasa tayo pagkatapos ng May 10, 2010 election, sana ay matapos na ang kawalan ng tiwalang ito sa bawat isa at matugunan ang kahilingan ng panahon. Hindi lang kahilingan ng tao, kundi kahilingan ng kasalukuyang sitwasyon ng panahon. Ang kailangan pong magkaroon na ng pagsulong at progreso ang Pilipinas, at syempre para magkaroon ng progreso at patuloy na pagsulong ng pagunlad ng Pilipinas ay dapat magkaroon ng isang pinagbabatayang konstitusyon na gagabay sa pagsulong na hinahangad ng lahat. Ayan, sana po ay nakikinig si Mr. Joel Belbis from Chicago, United States of America po, at sana ay bagamat hindi si Engineer Art yung sumagot sa kanya, ay dahil wala pa siya rito, ay sana ay nakikinig siya, at kung may pagkakataon na siya ay tumawag dito sa ating programa, through internet, ang ating linya po ng mga telepono na maaari niyang tawagan ay 895-4460, 895-4460, 897-8374, 897-8374. Lagyan nyo na lang ng area code, 02 ang area code po natin dito sa Manila, 02-897-8374 at 02-895-4460. Pero narito po yung ibang text ni Joel Belbis, Sabi niya, okay, actually marami ito, pipiliin na lang po natin ang kanyang mga text, Ito po, sabi niya, Hi, this is Joel Belbis. This is in regard to the last text I asked regarding the Loveland City project. By 2011, would I be able to see a partial construction of Loveland City? Dahil sa 2011 daw po, ay magbabakasyon po dito sa Pilipinas si Joel, Pero siyempre, ang sagot natin dyan ay hopefully, hopefully ay makapagsimula na ang Loveland City. Basta't ang sekreto lamang po dito ay dapat pong masuportahan ng lahat ang charter change na kailangan po natin upang sa ganoon ay mabigyan daan itong pagsisimula ng Loveland City. Kung babalikan po natin ang mga paliwanag ni Engineer Art doon po sa Loveland City, sinasabi po na ang Loveland City ay ang siyang kasagutan sa halos maraming bagay na problema sa ating bansa. Una, ang employment, dahil maraming malilikhang negosyo, so nandyan po ang maraming trabahong naghahantay. Ayan, At, okay, medyo dumating na po ang ating spokesperson ng American for a Better Philippines. Walang iba, pabatiin muna natin si Engineer Art Uy. Engineer, magandang gabi sa'yo. Good evening, Sally. Good evening, everybody. Sorry for being late. Okay, no problem. Okay. Ang dinatan mo pinag-uusapan o ang tinatalakay ko, Engineer, ay tungkol doon sa text sa atin ni Joel Belbis from Chicago, na nagtatanong nga siya na ito nga, nagte-text siya na inaalam niya itong tungkol sa Loveland City na kung sa tingin niya raw ay by 2011 ay meron na sanang meron na daw sanang ibig sabihin nagsisimula ng i-construct itong Loveland City. Yeah, it's looking good na mangyari yun kasi after the elections, magkakaroon na ng movement sa charter change. Para alisin na nila yung 60-40 ownership. Yun naman ang problema ng mga investors na pumunta rito. Pero kung maalis na yung 60-40, marami ng ganun din nangyari doon sa Korea, sa Songdo City. Nung tinanggal ng Korean government yung hindi yata 60-40, 50-50 ata. Biglang nagdatingan ng maraming investor. Ngayon, bukas na yung Songdo City. And it's very successful. Kaya lang, it's different in the sense na ang ng Songdo City, payaman
kakainin lahat ang Koreans. Hindi nila problema pa ang employment kung hindi maging mas mayaman pa. Tayo, ang parang main purpose ng Lablan City is generate a lot of jobs and ma-accomplish yun kung gagawin na nga yung Lablan City. Okay, engineer, actually maraming tanong si Joel, no? Isang tanong niya ay halimbawa daw na hindi suportahan ng mamamayan ang charter change. So, ibig bang sabihin nito ay hindi matutuloy ang Lablan City? Well, pwede pa rin matuloy kung yung mga billionaires kagaya ng SM tsaka Ayala. Sila na lang ang maging developer. And then ibenta nila sa pero mas mahirap mag-attract ng maraming foreign investors pag ganun. Dahil unang-una, baka nandun pa rin yung limitation sa ownership. Yeah, tsaka ang connection nila hindi ganun kalawak kaysa yung American developer. Tapos yung mga ibang investor hindi rin sila ganun ka-enthusiastic mag-invest pagka ganun ang arrangement. Oo. So, parang parang sinasabi mo, engineer, dapat forced to good tayo. Dapat magkaisa tayo at suportahan at hilingin sa ating mga politiko, sa ating mga leader na itong charter change ay kailangang maisulong. Yeah, importante kasi yun dahil kung talagang gusto nilang masolve yung problema sa trabaho tsaka yung mga problema ng mga OFW na inaapi sila sa ibang bansa, kailangan yung charter change gawin. So, it's a must. Yeah, it's a must. So, it's not only for the politicians but for the people to push their leaders, to do something about charter change. Yung oppose sa charter change, malaking misconception yun. Kung kinatatakutan lang nila yung term extension, well, that's legitimate fear. Pero kung tapos na election, then dapat wala na silang kinatatakutan. At wala na si GMA, so wala na yung term extension. So sana yung term extension na kinakatakot nila mawala na. Para sa ganon, dapat naman wala na dahil tapos na ang election. Para sa ganon, may push na itong charter change. Right. Diba? Okay, sino ko lang natin okay.